Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon, ang pag-aaralan po natin ay magmumula sa Book of Isaiah, chapter 9, verse 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne, and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. So sabi dito, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. So, mula nang dumating ang Panginoong Jesus, ay pinamahalaan na tayo na yung hindi biglaan na nabago ang lahat. Nagsimula ng parang isang buto ng mustasa at may process kung paano lumago. Kaya ang pagsisimula ng paghahari niya ay walang hanggan. Magsisimula sa pinakamaliit at sa kalaunan, lalago ito. Yung paghahari niya, hindi mo makikita, pero makikita mo na lang, lumalago. Hanggang sa lumaki at dumami. May transform at empowered ang kaharian ng Diyos. Dahil hindi to instant. It's a process. Merong process ng development ng isang tao at merong process ng lahat na sa ating buhay. Yung government iaatang sa kanyang balikat para magkaroon ng peace at increase. Merong abundance at prosperity ng pamamahala. Yung kapayapaan niya lalago na parang isang maliit na buto at magsisimula ito sa maliit, pero ngayon magiging malago na parang isang punong kahoy. Katulad ng isang bansa, pag nagsimulang maniwala na merong kapangyarihan na nagmumula sa Diyos at yung proseso na pagtutubos sa bansa at ang paglago ng kanyang pamamahala, ito ay hindi magwawakas. Kaya't hindi natin pwede sabihin na ang mundo ay pasama ng pasama dahil merong kabutihan at ang hihinatnan nito ay isang magandang paghahari na pagsisimula ito ng hope ng bawat isa na yung paniniwala natin na paghaharian tayo ng Antikristo at magkakaroon ng paghahari ng mga satanic group at magiging pasama ang mga tao. Pero ang sinasabi sa kasulatan, ang mundo ay sinasakop ni Jesus Christ. Hindi yung mga pinapaniwalaan na Antichrist. Ang Messiah ay nagsisimula sa kaibuturan ng tao dahil ang church na ay binubuo ng iglesia. Magsisimula sa isang tao kung paano siya maniwala at
share ito para maging church, maging nation, maging buong bansa, hanggang sa dumami at maging isang buong mundo, dahil ang kapayapaan ay hindi magwawakas. Upang itatag at alalayan ang katarungan at katwiran mula sa simula hanggang sa walang hanggan. Ang kapayapaan at pamamahala ng Panginoon ay walang katapusan or walang wakas. Ang paghahari ng Panginoon ay walang hanggan. Kaya nung si Jesus Christ ay nung dumating dito sa lupa at nung mamatay siya at bumalik, yun yung sign na walang hanggan ang paghahari ng Panginoon. Kasi meron siyang i-send sa atin para makita natin na kapag pinag-aralan natin ang Biblia ay patungkol kay Jesucristo. Hindi yan patungkol sa sarili mo lang, kundi sa buhay ng Panginoon, kung paano siya mamahala at maghari dito sa mundo. At kung ano yung nagawa niya at magagawa pa, magsimula pa noon, dahil ang Bible ay hindi para sa isang tao lang o para sa buhay natin, kundi para sa Panginoon, kung paano siya maghari sa buhay natin, kung paano niya pagharian ang ating mundo at ang bawat isa. Yung katuparan ng promise niya na magkakaroon ng pamamahala na tutupad sa kalagitnaan o sa mga prophecy na nagmumula sa Biblia. Nakukumpletuhin niya ang lahat ng mga pangyayari para tubusin tayo lahat sa ating mga kasalanan na isa sa buhay natin. Yung kailangan makita natin na ang Biblia ay para sa tungkol sa buhay niya, kung paano siya maghari simula hanggang sa katapusan. Ang Panginoon ay hindi isang tao lang na mamumuno bilang pamunuan ng isang bansa, kundi para mag-transform at hindi siya walang ginagawa lang para sumama ang ating mundo. Ngayon, ginagawa niya ang lahat ng bagay para mapagharian, magkaroon ng pagkakaisa, ng pagbabago, kung paano tayo baguhin. At yung pamamahala na iniatang niya, na inaatang para sa kanya, ay ito daw ay kamangha-mangha. Walang katulad. Kaya nga siya tinawag na Prince of Peace. Tagapayo, makapangyarihang Diyos. Dahil makikita natin, malakas ang impact na Diyos sa ating buhay. Dahil siya ang nagkokontrol sa lahat ng bagay, sa ating buhay, sa lahat ng may buhay. Dito, sa lahat ng nakikita natin. At siya ang nagtatransform ng lahat ng bagay na ano man yung ginagawa niya. Yung pangako niya na sinimulan niya, na tinatrabaho niya. Yung pag-asa natin na makukumpleto yung proyekto ng Panginoon, na lahat ng bagay ay may process. At ang process na to, siya ang may plano ng lahat. Siya ang dahil hindi siya tumitigil kung papaano